Nasaksiyan din ng ilan nating mga youth scooper ang malaking sunog na yan sa Makati. Malapitan na nakuna ng video ni youth scooper Dado Diaz mula sa kanilang opisina. Kitang-kita po ang nangangalit na apoy habang tinutupok ang lahat ng madilaan niya. Ang mga bumbero ay patuloy sa pagapula. Kuha naman ito ni youth scooper Wilma Soriano mula sa kabilang lane ng EDSA. Ang mga sasakyang dumaraan ay napatigil dahil sa laki ng sunog. Nagulantang daw ang mga motorista dahil sa ilang pagsabog. Humanga naman daw si youth scooper Jerry John Goiti sa mga bumbero na rumisponde para apulahin at labanan ng apoy. Mula naman sa kondo ni youth scooper Valen Pagliore ay nakuna ng makapal na usok na galing sa sunog. Tanaw din ang epekto nito sa daloy ng trapiko sa EDSA. Mga kapuso, paulit-ulit ang paalala ng mga otoridad, lalo na po ngayong Semana Santa. Tiyaking maayos ang kondisyon ng inyong sasakyan bago kayo bumiyahe. Mag-ingat din sa pagmamanayo. Sa South Luzon Expressway kanina, isang sasakyan ang nadisgrasya nang pumutok ang gulong. Nakatutok si Chino Gaston. Sa CCTV video ito nakuha malapit sa Cabuyao exit ng northbound lane ng South Luzon Expressway bandang alas 9 ng umaga, kita ang kapal ng trapiko na dulot ng paggulong ng isang refrigerated van matapos maputukan ng gulong at mawalan ng kontrol ang driver. Napunta ito sa shoulder ng northbound lane bago tuluyang bumulong ng ilang beses. Wasak ang refrigerated cargo area ng van at UP-UP at pumutok din ang ilang gulong. Papunta sana ang van ng Cavite para mag-deliver ng ice cream. Sugatan naman ng bahagya ang driver nitong si Leo Del Delgado at dalawa pang kasamahan na naisugod sa San Jose Hospital sa Canlubang, Laguna. Pagsabog ng gulong na lost control yung driver hanggang nahulog siya sa embankment, sabay umikot-ikot yung truck. Tumangging humarap sa kamera ang driver at kanyang mga kasamahan. Nasa ligtas na silang kalagayan. Payo naman ang Highway Patrol Group sa mga bibiyahing motorista ngayong Semana Santa. Sa mga biyahero ngayon, magdahan-dahan lang, huwag masyadong magmadali kasi makakarating din yan sa pupuntahan. Bago bumiyahe, i-check din daw ang mga gulong ng sasakyan at yaking hindi pa ito pudpud at may sapat na hangin. Siguraduhin naka-tune up at may langis at tubig ang sasakyan. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, makakasama natin ngayong gabi sa 24 Oras ang isa sa mga ginagalang na mamamahayag ng GMA. Walang iba kundi ang ating kapuso na si Connie Sison. Connie. Salamat, Mike. Patuloy po ang pagdagsa ng mga bakasyonista sa mga istasyon ng bus ngayong Martes Santo. Kaya kahit dinoble na raw ang bilang ng mga bus, kinukulang pa rin. At maraming biyahe tuloy ang naantala. Kaya naman mula sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City, nakatutok ng live si Steve Dailisan. Steve? Connie, aabot na nga sa hanggang 5,000 yung bilang ng mga pasahero na nakaalis na at papaalis pa lamang dito sa Araneta Center Bus Terminal. Batayan, Connie, sa tala o sa taya ng pulisya. Itong bus na sinasakyan natin ngayon, Connie, ang schedule trip nito ay alas 7 ngayong gabi at mukhang on time, on schedule naman ang alis nito. Pero kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, may mangilang-ilang biyahe na naantala dahil sa kakulangan ng bus. Ayon sa LTFRB ay in-extend na raw nila yung application para dun sa special permit ng sa gayon makahabol yung ibang mga bus company. Nakabilad sa sikat ng araw ang pamilya Dulay habang hinihintay ang pagdating ng sasakyan nilang bus biyaheng Leyte. Inagahan daw nila ang punta sa terminal, kaya inis na inis nang i-anunsyo ng bus company na madedelay ang alis nila ng 2 oras. Buti na lang may libreng pamatituhaw silang natanggap mula sa serbisyong Totoo booth. Yung bus talaga, delay. Wala tayong magagawa. Kaya magtitiis na lang kami sa init ng araw. Salamat nga dun sa tubig at may tubig na ganyan. Kung wala yung ibibili pa namin ng tubig, dadagdag na lang namin sa pamasahe, ibibili pa namin tubig. Wala namang magawa ang ibang pasahero kundi maghintay. Napagasta nga lang daw sila dahil inabot na ng pananghalian, wala pa rin ang bus. Sana naman kung anong ibibigay nyo na oras, sana naman tuparin nyo kasi kami dito sa pagkain, sa gastusin. Ang buhos ng pasahero ang itinuturong dahilan ng bus company kung bakit nagkakaroon ng delay sa pag-alis. Dinoble na nga raw nila ang bilang ng bus pero nagkukulang pa rin. Dagdag pa raw mabusising maintenance check sa kanilang garahe dahil sa paghihigpit ng inspeksyon ng LTO at automotive experts. Yung ibang bus kasi bago natin pabigyan, sir,
inaayos muna natin yan, sir. Imbis na maano natin yung oras at saka iwas sa stranded, bago natin pabiyahin yung bus, sir, talagang inaayos ng ano natin, sir, para pagbiyahin natin dire-diretso. Nasa 368 special permits na ang inisyu ng LTFRB ngayong Semana Santa. At dahil lumaki pa ang demand, handa raw silang tumanggap ng application mula sa bus companies hanggang bukas. Muli, paalala ng LTFRB, di porket marami ang pasahero, may dahilan para magtaas ng pasahe. Kanina nagulat si Marianita Asilo nang malamang tumaas na ang pasahe pa summer. Nagulat ako kasi sobrang taas 1,006 yung aircon. Tapos yung ordinary 1,004. Kasi dati yung binabayaran namin hindi kakabot 1,000 sa ano. Pero yung 1,000 nung last namin 1,000 lang. Pagdating po kasi ng lean season, yung po yung tinatawag na promo, nagpo-promo. Pagdating naman po ng peak season, ginagawa namin yan, regular ang pamasayon yan, taripa po kami nagsusunod. Kaya ang pagkakala nila, tumaas ang pamasahe, pero hindi po yung... Sa patuloy na pagdami ng pasahero, mas pinaigting pa ang seguridad sa terminal. 8 K9 units ang ipinakalat para maging katuwang ng terminal security at kapulisan sa pagbusisi sa mga bagaheng ipinapasok sa loob ng terminal. Yung mga baggages na malalaki, kinukuha natin sa K9 sleeping dogs natin to check kung meron bang laman na IED. For the guards, yun na lang mga hand-carried baggages. Kada 2 oras ang duty ng K9 unit dahil sa matinding init. Ang maalinsangang pakiramdam na sinabayan din ang siksikan ng dahilan kung bakit mas maraming pasahero ang nakaranas ng alta presyon at pagkahilo. Ilang pasahero rin ang pinagpahinga sa ambulansya dahil sa sobrang init. Connie, sa pulong kanina sa palasyo, iminungkahin ni DILG Secretary Jessie Robredo na gawin ng dalawa yung mga nagmamaneho dito sa bus, lalo na halimbawa ito, 10 oras ang biyahe nito patungo sa Legazpi, pero itong bus company na ito ay 2 na raw yung kanilang drivers para merong karelyebo. Pero Connie, bukod dun sa paniniguro naman dun sa kaligtasan ng mga pasahero, kanina dapat mag-ingat din talaga yung pasahero dahil isang insidente kanina ng budol-budol yung naitala ng pulisya at isa naman ay nasalisihan ng bakya. Habang nasa terminal ho kayo mga kapuso, importante na mag-iingat ho kayo, lalo na yung inyong mga bagahe. Samantala, Connie, maghapon na mainit ang kondisyon o yung sitwasyon dito sa terminal dahil nga maraming tao at yung maalinsangan yung pakiramdam. Ngayon, patuloy pa rin yung pamimigay ng mga tubig nitong mga kutkutin, ng mga sitserya para dun sa mga pasahero natin. Meron din tayong libreng tubig at water dispenser na pwedeng makakuha dyan, pwede mag-refill ng tubig yung ating mga kapusong biyahero. Lahat ng yan, Connie, ay hatid pa rin sa atin ng serbisyong Totoo Booth. Hatid sa atin ngayon ng mga staff mula sa unang hirit, sa on-call at maging sa 24 oras. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Araneta Center Bus Terminal. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Steve Dailisan. Nag-inspeksyon naman sa baybayin ng Batangas Port ang mga otoridad para iwas sakuna, lalo pat dagsa rin doon ang mga biyahero. Karamihan sa kanila ho ay patungong Puerto Galera na paborito ng mga bakasyonista. Mula naman sa Batangas Port, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Connie, tama ka, yung bulto ng mga arrivals natin ngayon sa Batangas Pier ang diretsyo na sa Puerto Galera sa Mindoro. Samantala, yung mga shipping lines dito halos 50% or 50% yung ibinaba ng bilang ng kanilang mga pasahero para sa araw na ito. Sumama ang GMA News sa pag-iikot ng PNP Maritime Group sa baybayin ng Batangas Port. Ang pag-iinspeksyon ay para masigurong walang magiging panganib sa mga sasakay ng mga barko at bangkang pauwi ng probinsya o kaya naman ay papuntang beach tulad sa Puerto Galera. Pero problema rin ng Maritime Police ang mga namamalimos sa mga pasahero ng mga barko. Pag ganito mga peak season, siyempre nandiyan na yung mga mananakay natin. So mas dumami yung ating pinoprotektahan ngayon. Kung may mga nasisiraan na kaya naman ng boat, then within our jurisdiction, so nirespondihan namin. Ayong araw, mahigit sa 4,000 pasahero ang dumating sa Batangas Port. Karamihan sa Puerto Galera sa Mindoro ang tuloy. Ayon sa Asian Terminals Incorporated, tinatayang 3,000 hanggang 4,000 bakasyonista ang pumupunta sa Puerto Galera araw-araw. Ang peak lang kasi yung nagpupunta ng Calapan at saka ng Puerto Galera. So far, wala pang advice ang Marina na kung may dagdag. Same pa rin, yung same schedule ang sinusunod namin pero wala pa tayong dagdag na bangka.
Isa si Dina Alves sa mga magbabakasyon kasama ng pamilya niya sa Puerto Galera. Pero hindi nila sasagarin ng Semana Santa at uuwi na sa Huwebes. Nangihinayang kasi sila sa itataas na rate ng hotel nila. Ang binook nila na 4,000 pesos na hotel, ang sabi raw sa kanila itataas ng 6,000 pagdating ng Huwebes. It's supposed to be parang less than 4,000 ata eh. Pero dahil peak season, so nag-mark up na sila. Pero wala naman choice. Yes, walang choice eh. Kaya we have to do it. Si Bon Becker Limon excited dahil makakasama ang mga pinsan galing pa ng Japan. 3 araw. Excited ka? Siyempre. Summer vacation namin. Magpa-party-party. Patok din ang Puerto Galera sa mga foreigner tulad ng Australianong si Sue Butler. Maraming beach sa Australia pero gusto raw niyang maranasan ang beach sa Pilipinas. Sure, got all my wonderful friends. Come on, they've got to be here. Come on, Goldie, get over here. This is my son. This is my adopted son. Pero kung masigla ang biyahe papuntang Galera ang ilang barko ng Roro, halos kalahating porsyento raw ang ibinabang bilang ng kanilang pasahero ngayong araw. Ang Montenegro Lines nagdagdag ng tigis ang biyahe papuntang Ojongan, Romblon at sa Calapan Oriental, Mindoro dahil sa inakalang pagdagsa ng mga pasahero. Pero hindi man lamang nakakalahati sa capacity ng barko ang biyahe. Umaasa silang bukas ay mas maraming darating ng mga pasahero. Isa siguro sa mga factor is may pasok pa ngayon sa trabaho kasi we anticipate na tomorrow pa yung pinaka-volume talaga. Then pangalawa siguro yung pagmahal ng cost ng transportation going here and papunta dun sa mga probinsya. Connie, yung 4,516 na arrivals, kung i-compare mo yan kahapon, meron tayong 14,011 na mga pasaherong dumating dito sa Batangas. Pero ayon sa ATI or Asian Terminals Incorporated, tuwing Martes daw talaga ay matumal ang biyahe dito sa Batangas Pier. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Dinala na po sa simbahan ng Christ the King sa Green Meadows sa lungsod ng Quezon ang labi ng aktor na si AJ Perez. Samantala, suspendido na ng 30 araw ang mismong bus na sangkot sa aksidenteng ikinamatay ng aktor. Nakatutok si Julio Segovia. Mula sa chapel ng Lasal Green Hills sa San Juan, inilipat na sa Christ the King Chapel sa Green Meadows, Quezon City ang labi ng teen star na si AJ Perez. Tulong-tulong pang bumuhat sa kabao ng binata ang ama at mga kaanak nito. Hindi naman nawawala ng fans sa burol. Sana po kung nasan po man siya ngayon, sana po happy na po siya. AJ, I love you, mamimiss ka namin. Wala pang petsa kung kailan ang libing ni AJ. Sa regulasyon ng LTFRB, kahit isang bus lang ang nasangkot sa aksidente, lahat ng units sa ilalim ng prangkisa nito, suspendido. Pero imbes na suspendihin ang lahat ng 48 na bus ng Partas, ang bus lang na nakabanggaan ng van ng ABS-CBN ang pinatawa ng 30-day preventive suspension. Ayaw lang kasi namin na ito nga, we issue special permits just to accommodate the passengers, tapos biglang magsususpend kami ng so many bus units na mapaparalyze din yung yung operations, not only the operations, yung passengers natin mahihirapan din, baka magkaroon ng shortage. Pero ibang usapan na raw pagkatapos ng Semana Santa. Bukod sa posibilidad na maisama sa suspensyon ng nalalabi pang 47 buses ng Partas, pati mga driver nila kailangan ding mag-training. Yung drivers will be required to undergo training at saka drug testing. Bagamat nagpapasalamat ang pamunuan ng Partas Bus sa konsiderasyon ng LTFRB, maghahain pa rin daw sila ng motion. It is a welcome note, although it is not acceptable to us because we feel that the accident was not the fault of the driver of Partas. Maliwanag naman yung police report for everybody to see kung paano talaga nangyari yung aksidente. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.